Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsosolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Ika-18 po sa buwan ng Enero 2024. Kumusta po kayo? Today is Thursday. Isang tulog na lang at finally, weekend na ang pinakaantay nating Saturday. Well, hindi pa Saturday kasi dalawang tulog pa bago mag-Saturday. Pero at least pag Friday night, happy na tayo. Para sa mga walang trabaho kapag Saturday. Dos Kumpanieras. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ha, dahil meron po tayong, sabi ni Mark Landrito, kaya, sino ba yon? Si Violeta Montecalvo, kaya yan! Okay, so maganda po ang ating talakayan. Actually, ginawa ko po ito purposely para doon sa mga napakaraming questions kagabi dahil parang walang katapusan ng mga questions ng ating mga kababayan patungkol pa rin doon sa mana at pagbukod ng pamilya kapag ang isang anak or pagbukod ng bahay kapag ang isang anak ay nag-asawa na. Dos Kumpanieras. Dahil nga po dito sa atin sa Pilipinas, wala namang batas na nagsasabi, kapag nag-asawa ka na, bumukod ka na. Hanggang sa, sabi pa sa Bisaya ay hangtod sa kahangturan or hanggang sa dulo ng walang hanggan, nakapisan pa rin ang anak. No? Kahit pa meron na siyang apo, nandun pa rin ka na nanay at tatay at kargo pa din ni nanay at tatay. Dos Kumpanieras. Ayan. At syempre kapag kaganyan, nagiging ugat po ito no ng maraming gulo sa pagitan ng mga magpapamilya. Andyan na yung usapin sa mana, andyan yung usapin sa mga ari-arian. Kaya naman minabuti ko pong ipagpatuloy ang ating talakayan tonight. Patungkol pa rin po dyan sa, ito naman asawa usually kapag kaganyan. May gusot kapag kayong asawa or may nadagdag sa pamilya. So ang tanong, masusolo ba ng asawa ang naiwang ari-arian ng naiwang ari-arian ng asawa kung wala silang anak? Dos Kumpanieras. Yan po ang ating talakay natin tonight. At syempre, meron pa rin po tayong bonus question kung saan meron pong isang mananalo, but syempre may utang pa ako dun sa dalawang winners, no? Dahil hindi ko pa nasasend, medyo busy lang po ako ngayon. Pero sisiguraduhin ko po na maipapadala ko ito sa Saturday. Kung hindi ko man maipadala agad bukas. Ayan. Yan. Ayan, so may inayos lang po ako. Dos Kumpanieras. Ayan, so pwede po kayong sumali sa ating talakayan ha. Question o kaya ay mga sagot sa ating paki-double check mga TV yung ating crawler, yung ating question. Okay. So pwede po kayong sumali sa ating talakayan tonight. Dahil I'm sure kapag kausaping ari-arian ay marami po tayong mga questions. Andyan yung nag-aawayan na mga ano bang tawag doon? Mother-in-law, tama ba? Yung biyanan at ang manugang. O kaya naman ay mga magbilas, maghipag. Yan, usually yan ang may gusot. O kaya naman ay mga pamangkin at tiyahin.
Yan ang usually may gusot kapag ka pinag-uusapan ang mga naiwang ari-arian. Dos Compañeras. Dahil syempre, yung original na pamilya, magulang o kapatid ng namatay, sasabihin, ay, pinaghirapan niya ng anak ko, pinaghirapan niya ng kapatid ko, o yung kapatid ko, ako ang nagpaaral dyan, kaya dapat makinabang din ako sa mga naiwang ari-arian niya. Ikaw, asawa ka lang, hindi ka kadugo ng kapatid ko, ako ang kadugo, ako naghirap dyan para siya ay makapag-aral, di ba? Ganun. Dos Compañeras. Ang katwiran naman ng asawa, nang ikinasal kami ng kapatid mo, abay ako na ang pamilya na hindi na kayo, and therefore, ako ang may karapatan sa mga naiwan ng asawa ko. Dos Compañeras. Di ba ganyan ang mga linyahan? Usual away. Kapag ka ito ay nailibing na ang namatay, abay yan na ang susunod na nakaganapan sa buhay ni Aling Marites at ni Mang Tolits. Dos Compañeras. Yan. So, magandang gabi po sa ating mga nanunood tonight. Paki-block na lang po itong mga nag-spam, nagpapadala ng mga messages na walang kinalaman sa ating talakayan at para lang i-advance ang kanilang mga personal na interest. So, paki-block na lang po. And syempre, magandang gabi sa ating mga nanunood. Dito muna ako uunahin ko muna dito sa DZRH Dos Compañeras Facebook Live. Magandang gabi sa iyo or good morning dyan sa iyo, Kenneth Arevalo, Juno Losina. Magandang gabi sa iyo, sis. Jinky Porley Andrade, ating kababayan dyan sa Santa Cruz, Marinduque. At syempre, itong si Anthony Papellares at Emmy Rald, magandang gabi sa iyo. Tess Valle at Violeta Montecalvo. Si Dennis, how do you pronounce this? Nanunood siya sa Reyna Mercedes Isabela. At si Violeta Montecalvo, radio na nasa cellphone pa. Maraming salamat po. Si Marilu Di Guzman, magandang gabi sa iyo, ma'am. Si Mami Belen Rivera and Katkat, sabi niya, present. Eli Abanto at Merville, magandang gabi po sa inyo. Ramel Maluto, dyan sa Guimaras at Mark Landrito, magandang gabi. Hinahanap ko yung aking kababayan, si Ray Revilla, na taga Torrijos, Marinduque. Ito ay kababayan ni Mario. Kamag-anak mo ba ito? Or kamag-anak ba natin ito, Mario Manuba, dyan sa Malibago, Erlinda Gonzalez, and syempre Eduardo Narvaez at Grace Recta, Raymond Botalon, at syempre si Miss Roxanne Costo at Ma'am Irene Almodovar. Dos Compañeras. May nagtatanong kung bakit ako daw ang partner ni Attorney Cam. Ay hindi ko daw binabati si Attorney Cam. Hindi ko raw in-announce yung panganganak niya. Actually, wala po akong karapatan na mag-announce. Siyempre, gusto ko siya mag-a-announce. Alangan namang paunahan ko pa siya, di ba? Dos Compañeras. Pero since na-i-announce na po sa program nila Balansyado, syempre, i-congratulate ko na din, no? Wala lang po ayoko kasi na pangungunahan siya, ayokong sa akin manggagaling dahil alam ko na siya lang may karapatan na mag-announce nito. Dos Compañeras. Ayan, that's her third baby. Last year ba yun, yung maternity leave din siya para sa kanyang second baby. Katapos ngayon, another healthy baby boy. Palitat po, magkakasunod na anak ni Attorney Cam. So congratulations, magtatayo yata sila ng si Papa Kim ng basketball team. Kasi puro lalaki eh. Dos Compañeras. O baka naghahabol ng babae. Diba? Kasi yun ang kapag sunod-sunod na babae, puro babae ang anak mo, ang hinahabol mo naman, anak na lalaki. Kapag puro lalaki ang anak mo, ang hinahabol, anak na babae. Baka ganun. Dos Compañeras. Anyway, congratulations tayo, Attorney Cam, for another healthy baby boy. Yan. Okay, so yung mga nanonood pa sa atin sa YouTube, meron lang pong nag-scam or nagpapadala ng messages na hindi natin maintindihan. So, wag nyo na lang pong pansinin, and kung may pagkakataon, paki-block nyo na lang po. Magandang gabi sa iyo. Hindi ko na mabasa yung iba kasi yun na nga. Norman Susada dyan sa San Luis, Aurora. Maulang gabi daw. Dito sa atin hindi naman umuulan, di ba? Gayon din sa Rowena Lopez, nanonood sa atin sa UAE, Gael Enriquez, at syempre Rowel Resio. Absent kayo, Daddy Rowel, kagabi, Pero nandito si Ma'am Maria Teresa Lazaro dyan sa Hong Kong.
at si Michael Bay at si Chia Laron, gayon din si Pancho Sabordo Jr. at sino pa ba? Maraming iba pa nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Ano po ang significance ng lagi po nating tatandaan yung August 3, 1988 onwards or August 3, 1988. Ano po ang significance nito? Ang August 3, 1988, ayan po yung petsa kung kailan nag-take effect ang ating family code. At kapag pinag-usapan ng mga relationships, no, yung mga especially yung mga legitimate relationships, ito po ay napakahalaga dahil laging involved ang family code. Dos Compañeras. Dito po nakasaad ang property regime o sumasaklaw na batas patungkol sa mga ari-arian na naipundar ng isang tao at the same time yung napundar nila ng kanyang asawa. Mahalaga po ito sa mga usapin lalo na pagdating ng manahan dahil konektado po ito sa civil code. Dati po kasi yung mga probisyon na nandoon sa family code, although may mga nabago doon, ay bahagi lamang ng civil code. Ito nagkaroon ng separate na batas, no, patungkol sa gumagabay, sumasaklaw doon sa pamilya. Ayan. Dos Compañeras. Pero yung pag pinag-usapan po ay yung manahan, nasa civil code po ito, yung law on succession. Okay, ano ba sinasabi ng batas patungkol dito? Dos Compañeras. Again, babalikan po natin yung absolute community of property and conjugal partnership of gains kasi simula po August 3, 1988, kung ikinasal kayo sa petsa na yan o mas bago pa, papunta pa, mas bago pa sa August 3, 1988, ibig sabihin August 3, 1988 and onwards, no? Sinasaklaw po kayo kung wala kayong prenuptial agreement or kasunduan bago kayo ikasal kung paano ninyo aariin ang mga properties na maa-acquire ninyo bago at during, ito po ay automatic yung absolute community of property. Ano po ang ibig sabihin nito? Kapag ka-absolute community of property, lahat ng mga ari-arian bago kayo ikasal at lahat ng ari-arian na maipundar ninyong dalawa ng asawa mo habang kayo ay nananatiling mag-asawa ay pagmamay-ari ninyong dalawa. No? Maliban na lamang dun sa mana na tinanggap during the marriage. So pagmana, halimbawa nagmana si Mr. at si Mrs., edi kasal na. Si Mr. nagmana sa kanyang mga magulang na kasal na silang dalawa ni Mrs., yun po ay solong pagmamay-ari ni Mr. Dos Compañeras. And of course, vice versa. Kung si Mrs. ang nagmana, solo din lang yung pagmamay-ari. Dati, ito yung tinatawag na paraphernal property or exclusive property ni Mrs. Kapag ka-exclusive property ni Mr., ibig sabihin yung minana ni Mr. or acquired by gratuitous title, i-denote sa kanya na sa kanya lang ibinigay, ito pa ay tinatawag na capital property. Dos Compañeras. So, of course, yung hindi po nito sinasaklaw yung mga personal na property, ibig sabihin yung mga gamit pang personal. Siyempre, toothbrush, sapatos, yung mga ganyan. So, eksklusibong property po ito nung kung sino man ang naggumagamit. No? Except, of course, mga alahas na again, bahagi po no, ng conjugal or absolute community of property ng mag-asawa. So, ibig pong sabihin, yung hikaw ni Mrs., bagaman at si Mrs. lang ang nagsusuot, ay pagmamay-ari nila ng kanyang asawa, maliban na lamang kung ito ay pamana sa kanya ng kanyang mga magulang at tinanggap niya ito during the marriage. Dos Compañeras. Pero halimbawa po, yung alahas ni Mrs. na binigay pa sa kanya ng kanyang mga magulang noong siya ay single pa, pagmamay-ari na din ito ni Mr. nang sila ay ikasal. So lahat lang ng ari-arian na minana during the marriage, yun lang po ang nananatiling eksklusibong property ng isang taong may asawa. Dos Compañeras. Yun po ang lagi nating tatandaan. Bakit natin binanggit ang mga paunang kaalaman na ito? Dahil ito po ay relevant pagdating sa usapin na paano hahatiin? Ito ba ay bahagi ng absolute community? Ito ba ay exclusive property? Bakit? Kasi kung ito ay
exclusive property, ito ba ay dapat na maging subject ng manahan? Kung ito ba ay conjugal partnership of kings or absolute community of property na bahagi nito, ito ba ay hahatiin muna bago magmanahan o diretsong manahan na? Yan. So yan po ang tinatalakay natin tonight. Dos Compañeras. Kaya naman ang question natin para sa ating bonus, tawag doon, bonus pahabol na papasko, ang surviving spouse ay itinuturing na blank na kanyang asawa. Again, we go back to the compulsory heirs. Who are the compulsory heirs? Siyempre, ang asawa, ang mga anak o apo, no, descendants, legitimate man or illegitimate, pati na rin ang adopted, gayon din ang mga ascendants. Sina lolo't lola, mga magulang, lolo at lola, at ano tawag doon sa lolo at lola sa, ano ba yon? Sa alak-alakan, may mga ganun ba? Yung mga great-grandparents, sila yung mga ascendants. Dos Compañeras. Okay, magko-commercial po muna tayo, pero bago yan, magandang gabi po muna kay Moonbeats at Criselda Benemerito at gayon din si Mark Landrito, Delia Pines at Aida Lavapis. Ganyan din si Oscarita Recta and Algari Serad at Danny Boy Pata. Ganyan din si yung mga maraming iba pa. Abigail Enricas. Gail Enricas, magandang gabi sa iyo. At magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Christina Juan, Chona Chona at mga taga Katarman. Mga taga Qatar daw. Katarman, Samar, Adventurer. Sabi niya gano'n. And Rolly Duque, magandang gabi po sa inyo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Magandang gabi po ulit. Attorney Rina Seco po dito po sa programang Dos Compañeras. Nagsusolo pa din sa mga nagtatanong kung kailan babalik si Attorney Cam. I-compute niyo po yung 105 days dahil yun po ang maternity leave dito sa Pilipinas. So starting January 2, count po 105 days. Ayan, so medyo matagal-tagal po ninyo akong makakasamang nagsusolo, although from time to time hahanap po tayo ng makakasama natin para naman hindi ako hindi na masyadong mapagod sa panga. At mas maganda rin kung meron tayong nakakausap dito sa programa. Pero papupugay po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News DZRH News Television Facebook page, lalong-lalo na po itong si Zamora Rolda dyan sa Osamis, Margie Kema dyan sa London. Anong oras po ba dyan? Magandang tanghali po sa inyo. Judy Sendes dyan sa Pandan Antique. Aba, dumadami yung mga listeners or viewers natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Johnny Conanan and G. Palomar dyan sa Katanawan, Quezon. Aba, mga kapit lalawigan ko pala ito. Gayon din si Linda Bosque ba yun? Watching from Japan, Iwata, Japan. Magandang gabi po sa inyo. And magandang gabi sa inyo, Ma'am Linda. At marami pa pong iba bubuksan ko po mamaya ang DZRH News Television para mabigyan pansin din natin ang ating mga nanunood doon, lalong-lalo na ito si Marisa Alvaro GDT from Ifugao at Lolita Timi Panit dyan sa nanonood sa atin sa Lamot, Ifugao Province, Cordillera Administrative Region. Ganyan si Vernilo Cianosa at Ria Soto. Hindi ko na makita kung anong lugar itong si Vernilo Cianosa, pero maraming salamat po sa inyo. Si Alex Agbayani at saka si Chona Chona. Itong si Chona nanunood sa atin dyan sa Las Piñas City. Dos Compañeras. Ang isa nating kababayan sabi niya, aba, napakatindi pala ng absolute community of property, Totoo. Kasi hindi po natin nakagawian yung prenuptial agreement o yung pagkakasundo kung paano natin pamamahalaan o paano ang pagmamay-ari ng ating properties kapag tayo ay nag-asawa na. Kasi nga ang sinasabi natin, siguro wala kang tiwala sa akin, no?
Hindi mo talaga ako mahal kaya gusto mo ng ganyan, di ba? Yun ang ating problema kasi as a kulturang Pinoy, ayaw natin ayaw natin ng prenuptial agreement, no? Ayaw natin ng prenup, gusto natin sige, what is yours is mine, what is mine is yours, ganun. Dos Compañeras. Kaya naman nagkakaproblema po later on, lalo na kapag ka po nagkahiwalay na kasi kapag ka nagkahiwalay, ayan nagsisimula yung mga problema sa mga ari-arian, maliwan pa dyan, kung may namatay, yung namang mga kapamilya ng namatay, ang syempre, meron ding mga ina-assert na mga sinasabing karapatan or claims kasi, syempre, sila ay may, kumbaga ay sinasabi na namuhunan ako sa anak ko, namuhunan ako sa kapatid ko, ganun. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon, kapag ka namatay ang isang spouse o isang taong may asawa, ang lahat ba ng mga properties na bahagi ng absolute community of property or conjugal partnership of gains ay sino ba ang nagmamay-ari, no? Siyempre, sinasabi po sa batas na kapag namatay ang isang spouse, no, ang lahat ng property sa bahagi ng absolute community of property, no, or conjugal partnership of gains ay jointly owned nilang dalawa. Silang dalawa po ang nagmamay-ari dito. Ang surviving spouse ang nagmamay-ari ng kalahati ng lahat ng ito, no? At ang kalahati nito ay mapupunta bilang exclusive property ng namatay at idadagdag ito sa kanyang mga eksklusibong property pa. Ano yung mga eksklusibong property niya? Again, yung kanyang mga minana or tinanggap by gratuitous title during the marriage. Dos Compañeras. So halimbawa po ako, say ako po ay may asawa at nagkapagpundar ako ng mga ari-arian nung single pa ako. Tapos nag-asawa po ako, no? Pagkatapos nagpundar din kami ng mga ari-arian. Pagkatapos, halimbawa ay yung asawa ko ay halimbawa ako ay namatay. Ganun na lang. Halimbawa ako ay nawala, no? Ano ang mangyayari? So lahat po ng ari-arian na natanggap namin, naipundar namin during the marriage, kaming dalawa ang nagmamay-ari dahil wala kaming prenup ng asawa ko. Yung properties ko na naipundar during the marriage ay pagmamay-ari din naming dalawa. Pero kung during our marriage ako po ay nagmana, yun po ay sarili kong property lamang. Ibig sabihin, lahat ng properties na naipundar ko bago kami ikasal, gayon din ang properties na napundar ng asawa ko bago siya ikasal, at lahat ng properties na naipundar namin during the marriage, except naman paghahatian po naming dalawa. Yung kalahati, akin yun, yung kalahati sa asawa ko. At halimbawa akong naunang nategi boom boom, sabi nga ni Attorney Cam, no? Yung pong mga minana ko during the time nakasal na kami ng asawa ko is i-add o isasama, ipipisan doon sa eksklusibo kong property, share doon sa absolute community of property, at yun po ang tinatawag na estate. Yung estate ni Rina Seco, estate ng namatay. Ganon. Dos Compañeras. So yung pong kalahati na napunta sa asawa ko, halimbawa lang na may asawa ko, no? Yung pong kalahati na napunta sa asawa ko, yun po ay solo niyang pagmamay-ari, hindi po niya yun mana sa akin. Yun po ay pagmamay-ari niya at siya lang ang may karapatan doon. Now, how about yung share ko at saka yung mga minana ko, no, na tinanggap ko during the marriage or donation sa akin, exclusively sa akin? Paano ang mangyayari doon? Dos Compañeras. Yun po ang magiging subject ng mga manahan ng aking mga compulsory heirs, assuming wala po akong last will and testament. Dos Compañeras. Yun. So, magmamana pa ba yung asawa ko kung sakasakali mula doon sa eksklusibo kong property? The answer is yes. Matapos niyang kunin ang kalahati ng aming mga ari-arian, magmamana pa rin po siya doon sa property na naiwan ko. Yun. Dos Compañeras. Ang tanong ngayon, yun bang property na naiwan ko, halimbawa wala kaming anak, yun ba ay masusolo ng asawa ko? Napakaswerte, ano? Dos Compañeras. Well, hindi rin dahil wala naman akong ari-arian. Pero kung sakasakali, yung mga naunang namatay, yung mas maraming ari-arian, naiwan yung mga walang naipundar,
syempre, ang swerte nung magmamana, hindi ba? Dos Compañeras. Again, ang tanong, masusolo ba ng surviving spouse ang naiwang ari-arian ng namatay na asawa kung wala silang anak? Yan ang malaking tanong. Dos Compañeras. Ang sagot, wish mo lang. Di ba? Dos Compañeras. So masusolo ba ng surviving spouse ang naiwang ari-arian ng namatay na asawa kung wala silang anak? The answer is, wish mo lang. Bakit? Halimbawa, wala ng anak. Attorney, di ba wala ng compulsory heirs? Meron pa. Bakit? Kasi yung magulang ng namatay, magmamana rin po kung walang anak ang namatay. Dos Compañeras. Nawawalan lang po ng mana ang magulang kapag ka walang anak ang namatay. So, ibig sabihin, magpaparte po ang asawa at ang magulang ng namatay. So, halimbawa, si A at B ay ikinasal. Wala silang anak. Si A ay namatay, pero meron pang naiwan na mga magulang. Paano hahatiin? Sa 1 milyon ang naiwan niyang, ang halaga ng naiwan niyang property, yung exclusive na property na niya, ha? Ibig po sabihin, maghahati po yung si B, yung asawa ni A, no? At saka ang mga magulang ni A. Dos Compañeras. 50-50. So, tigkalahating milyon si Mrs. at saka yung magulang niya. Kung halimbawa pareho pang buhay ang mga magulang ni A, ibig pong sabihin, dito 250 si nanay at 250,000 si tatay. Dos Compañeras. Yon. So, I hope malinaw na po ito, dahil marami po sa ating mga kababayan na nag-i-expect na kapag namatay na ang asawa at walang anak, masusolo lang. Pero alerto din po, paano ang tanong? Attorney, eventually, wala na yung mga magulang ng asawa ko. So, akin na ba lahat? No? Wish mo lang ulit. Bakit? Kasi kung may kapatid ang asawa mo, may karapatan ang kanyang mga kapatid na makihati 50-50 kayo ng kanyang mga kapatid. Dos Compañeras. Ayan. So, magandang gabi po muna sa iyo, Ray Mendoza. Gayon din kay Bert O. Gayon din kay Alex Agbayani. At syempre, Presi Masigan, Dea Agustin. Yun pong widening ng kalsada ay saka na natin pong pag-usapan. Pero meron po tayong previous na talakayan dyan. At if you have been consistently listening or watching our program, natalakay na po natin yan. Pero pwede po ninyong balikan yung nasa page natin dahil ito naman po ay naka-post sa ating Dos Compañeras Facebook page. May mga sumasagot. Sabi ni Federico Bagiso, maraming salamat po. Magandang gabi din sa Eugene Ramos Magbuhos. Sabi niya, pag-greet naman po. Maricor Angeles and si Sendica Seco, magandang gabi. Pamangkin ko po ito sa pinsan. Gayon din sabi ni Dennis Pilia, sabi niya, Fatima Nayab, watch ka now. Makakatulong sa iyo ito. Ayun. Sabi ni kabayang Jinky Parley Andrade, ang ganda ng topic. Thank you very much. And si Eds Maglakas at si Alex Madrona, magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Si Dina Enahe Evangelista ay nanunood din. Ayun. Saka si Luca Payas de la Cruz, Jason Abolencia at Locring de la Cruz, Andy Marquez and Rudy Val Palma. Yan, sabi niya napakatindi naman ng napakatindi naman ng absolute community of property. Ay totoo po, no? Kaya ugaliin natin, dapat maging open-minded na tayo. Ugaliin po natin yung pag-usapan ang mga bagay-bagay bago tayo sumuong sa pagpapakasal. Dos Compañeras. Dahil ang pagpapakasal, ang pag-aasawa ay hindi naman po paglagay sa tahimik. Sabi-sabi lang yan ng mga matatandang bulaan. Dos Compañeras. O kung ikaw ay matanda,
at natamaan ka sa phrase na matatandang bulaan, baka nga bulaan ka. Kung hindi ka naman natamaan, ay baka matanda ka lang pero hindi ka bulaan. Pero kung bulaan ka lang at hindi ka naman matanda, ay magbago-bago ka na. So yan. I hope na i-enjoy po ninyo ang ating talakayan. I hope din na nasusundan ninyo ang ating talakayan habang nag-i-enjoy tayo. We try to make it light, no? Para naman po, kasi napakahirap pong unawain ang tungkol sa manahan. Kaunting twist lang ng facts na iiba po ang applicable legal provision. Kaya minabuti ko po na from time to time mag-discuss ng mana dahil marami pong nagpapatayan dahil sa mana, hindi ba? Dos Compañeras. Okay, may tanong si Maria Teresa Lazaro, paano kung may last will lang namatay? Masusunod po yung will, pero hindi po maaaring ma-deprive o mawala ng share ang asawa o ang anak o ang asawa at anak. Hindi rin po maaaring mawala ng share ang asawa, assuming na walang anak, at ang magulang. So, ibig pong sabihin, meron pong inaalat, no, na mga porsyento sa kanila. Dos Compañeras. Yung kalahati po inire-reserba sa mga compulsory heirs. Dos Compañeras. Etong si Christina Juan ay tinatanong niya kapag pa ba nagpa-adverse claim sa court ay need pa ba ng attorney. Hindi po kayo nagpapa-adverse claim sa court. Nag-a-adverse claim po kayo sa Registry of Deeds. No? Hindi po ninyo kailangan ng abogado pero kailangan ninyo ng abogado sa pag-prepare ng affidavit. Dahil, kahit hindi preparation, kundi yung pagpapanotarize ng inyong affidavit. So, kailangan po ninyo ng serbisyo ng abogado dahil siyempre, yung notary public, abogado po yun. Ayun. Pero hindi po sa court yung adverse claim. Yung lis pendens, ibig sabihin, may notice of lis pendens, ibig sabihin, nasa pending po ang kaso sa korte, yun po ang pinarirehistro ninyo pinapa-annotate ninyo sa kopya ng title ng property na in the possession of the Registry of Deeds. Dos Compañeras. Ayan, naghahanap po ako ng mga questions. Okay. Randolph Pahela Sr. Sabi ni Roel Resio, attorney, is it safe to say, Daddy Roel, magandang gabi sa'yo, is it safe to say na maiiwasan ang lahat ng ganitong kaguluhan if my last will and testament? Basta po alinsunod sa mga na probisyon ng batas, o mga requirements, formal na or legal na requirements ng batas, ang will, maari pong maiwasan ang ganitong gulo. But just the same, kapag ka po namatay kasi ang isang tao at yung will na may naiwan siyang will, pupunta po sa korte para sa probate, yung tinatawag na probate. Ibig sabihin, papa-declare mo sa papa-grant mo sa court o papa-declare mo sa court na validly executed ang will and therefore ipapatupad na ito sa mga tagapagmana. Dos Compañeras. Pero po hindi po ito ganoon kasimple dahil kahit po sa korte meron pang pag-aaway. Merong lulusot na nakatanggap na po yan si ate ng mana nung araw. Nabigyan na po siya ng pauna nung po siya ikinasal. Binigyan po siya ng milyon-milyon. Binigyan po siya ng lupa. Meron pong lupa na ipinangalan sa kanya pero ang totoo po niyan, wala naman pong pera si ate. No? So may mga ganyan pa rin pong lumalabas sa probate. Dos Compañeras. Again, meron po itong hearing. No? Pag walang question, di walang problema. Tuloy-tuloy na. No? Pag may question, medyo tumatagal po ito. Yan. Dos Compañeras. Ito may question dito. Si Catherine Luman lang. Attorney, namatay ang bunso naming kapatid, may asawa, walang anak. Yung asawa niya, may anak na sa ibang lalaki, pero itinuring po na anak ng kapatid ko. Ang tanong ko po, attorney, masusolo ba nila ang mga naipundar ng kapatid ko nung binata pa siya? Ako po ang nagpaara sa kanya sa pagsisiman. Ayan na si Catherine Lumanlang. No? Ang question sa'yo, Catherine, yung anak ng asawa ng kapatid mo, anak sa iba, ito ba ay inampon? Kung inampon at legal yung adoption, ay silang dalawa lang, si adopted, dahil syempre yung karapatan ng adopted ay parang isang legitimate na anak. So ibig sabihin,
Ang magmamana lang ay yung adopted, no, yung anak sa iba ng kanyang misis, kung in-adopt niya nga ito, at saka yung kanyang misis, no? So ibig sabihin, wala nang pakialam, wala nang matatanggap pa, walang mamanahin, walang share ang iyong mga magulang at kayong mga kapatid niya. Dos Compañeras. Kung halimbawa naman na hindi legally adopted yung anak sa iba ng kanyang asawa, ang magmamana po ay ang asawa, 50%, at ang magulang ng kapatid mo, yung mga magulang nyo, hindi kayo kasali. 50-50 po sila. Kung halimbawa naman at wala na ang inyong mga magulang at ang naiwan ay ang asawa at kayo na lang, no, ng mga kapatid mo, 50% sa inyong mga magkakapatid paghahati-hatian ninyo at yung 50% yon ang makukuha ng kanyang asawa. Dos Compañeras. May question si Marites. Marites B ito ha. Marites Balagtas, attorney. Hindi po yung Marites na chismosa, yun po yung pangalan niya. Attorney, may share ba ang asawa ko sa namatay kong biyanan? May naiwan po siyang cash. Nag-sign din po ako ng mga dokumento. May legal share po ba ako doon sa mana niya? Ano po ang dapat kong gawin para sa karapatan ko? Hiwalay na po kami pero hindi kami annulled. Pabiyahe-behay siya kasama ang anak niya sa labas. Ayan. Dos Compañeras. Dahil mana po niya ito at buhay pa naman siya, solo po niya itong pagmamay-ari. No? So, wala kayong karapatan doon sa minana ng asawa ninyo kahit saan niya ito gastusin ay pwede po niyang gawin. Dahil hindi po conjugal or hindi bahagi ng absolute community of property ang minana niya during your marriage. Kung gagastusin niya ito sa kanyang anak sa labas, well and good. Dahil syempre, anak naman niya yun. Pero kung may karapatan kayong mag-demand from him mula doon sa mana niya, wala po kayong karapatan at walang legal na remedyo para makishare kayo dito habang buhay ang asawa ninyo. Dos Compañeras. Eloisa, ang cute ng pangalan niyo, Eloisa Gardner. Siguro Hardinero ang apelido nito. Ayan. Sabi ni Eloisa Gardner, kapag nagmana ang isang dalaga o binata after mamatay ang kanyang magulang, tapos mag-asawa siya, may karapatan ba ang asawa sa minana ng kanyang asawa sa pagkabinata o pagkadalaga kapag siya ay namatay? Dos Compañeras. Ang tanong, ano ang nag-govern sa kanilang property regime? Is it absolute community of property, total separation, o ito ay conjugal partnership? Kapag ka po conjugal partnership of gains, minana sa pagkabinata pa lang o pagkadalaga, no? Ito po ay eksklusibong property ng nagmana. Yun po ang pagkakaiba, no? Yung conjugal partnership of gains, yun lang during the marriage na naipundar ninyong dalawa. Yung naman ay yung tinanggap o ay yung naipundar bago ang kasal, including yung mana, solong property niya yun. Solong property din niya yung minana during the marriage. Kaya yun ang kagandahan ng conjugal partnership of gains. Dos Compañeras. Yun lang sabay nilang naipundar during the marriage, excluding mana, yun lang po ang bahagi ng kanilang pagmamay-ari nilang dalawa. Dos Compañeras. Kaya nga sana tayo ay nandun sa conjugal partnership of gains para hindi unfair sa mga nagsumikip noong dalaga o binata pa, di ba? Pati yung mana noong dalaga at binata pa para sa kanila pa din, di ba? May question dito si Bernadette Calog at maraming iba pa. At saka si Rolly Duque at saka si Frodo the Chihuahua. Sasagutin ko po yan sa ating pagbabalik. May mga questions pa din, ang dami pala, no? Okay, so sa atin pong pagbabalik, syempre tuloy-tuloy ang ating talakayan. May mga questions pa din, pati si Magdalena Martin. Magandang gabi sa Isen, Hamilia Abetria at mga taga-IBP Marinduque. Si Maria Cristina Sofia Abeja Cruz nagtatanong ano sagot. Ang ating bonus question, ang surviving spouse ay itinuturing na blank ng kanyang asawa. Ang sagot,
ipadala po ninyo sa akin, sa Attorney Rina Seco na bilang private message, and po, dyan po ako pipili ng mananalo. Pero dapat naka-follow and like kayo, especially sa Dos Compañeras Facebook page, ha? Dos Compañeras. At magbabalik po ako, ilan po muna mga paalala. It's 19 minutes after 7 in the evening. Dyan lang po kayo. Dos Compañeras. Edgar Arevalo, attorney. Baka pwede mo akong partneran dito paminsan-minsan, ano? Ikaw ba ay walang masyadong pinagkakaabalahan? Pwede mo akong samahan. Nanunood sa atin, General Edgar Arevalo. Itong si General Edgar Arevalo ay kamag-anak ni Kenneth Arevalo na nasa Houston, Texas. Magandang gabi sa'yo. Nasaan ka na ba, General Arevalo? Dos Compañeras. Pamangkin o pinsan ni Tito Sani Arevalo at Tita Sita Arevalo dyan sa Buena Vista, Marinduque. Dos Compañeras. Ma'am Nelia Licom, magandang gabi po sa inyo. Ang daming questions. Ito, sabi ni Francis Guay Sales, sabi niya, good day po, good day Philippines. Si Frodo, the Chihuahua, kung may ampun po sila at namatay ang magulang na nag-ampun po. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tagapagmana ng mga magulang na namatay, yung ampon, basta legit or legal, dumaan sa legal na proseso yung pag-ampon. Dos Compañeras. Magandang gabi din sa iyo, Ma'am Josie Villamor, at may question dito si Ma'am Magdalena ito ba? Wait, iisa-isahin natin kasi kapag ka po break, commercial break, kinukuha ko po yung mga questions niyo. Lumilipat ako sa DZRH Dos Compañeras, sa DZRH News at saka DZRH News Television. Pero meron pong question dito. Si Dennis Pile ba yun? Paano po kung yung namatay na asawa ay may anak sa labas pero kayo po ay wala? Okay. Yun pong anak sa labas ay magmamana rin po. Mag-share po sila, si Mrs. o si Mr. at saka yung anak sa labas. Dos Compañeras. Mag-50-50 po sila. Ganun po ang mangyayari. Okay. Okay, si Jerome Patio, classmate ko ito ng grade 1, si Jerome Patio. Magandang gabi sa'yo, Jerome Patio. May question dito, isa pa, yan. Ito si Magdalena Martin. Sabi niya, kung single po, sinulat kamay ang last will and testament. Lahat po ng kapatid ay may asawa na sa ibang tao niya ipinamana ang lahat ng naiwang ari-arian. Pwede po ba yan? Kung po single, walang anak, walang magulang, wala nang ibang natitira pababa at pataas, wala na po, hindi po compulsory heir ang kapatid, ha, nagmamana lamang po ang kapatid, no? Kapag ka po walang will o walang last will and testament na tinatawag natin. Dos Compañeras. Kapag ka po may will at ang isang taong namatay ay walang anak, walang asawa, wala nang magulang, libre na po siyang ipamigay ito kahit na kanino. Dos Compañeras. Yan, kaya dapat mabait kayo sa kapatid ninyo na single. Kasi baka dumating ang araw ng manahan, para naman makatanggap din kayo kasi baka naman sa iba ipamigay, di ba? Si Maria Cristina Sofia Abeja Cruz, good evening po, attorney. Paano po kung pag mag-live-in na tapos both no asawa, ibig sabihin walang sabit, dapat po ba may last will para makamana ang live-in kahit may kapatid? Tama po kayo, hindi po magmamana ang live-in partner. Pero ang mangyayari po dyan kasi kapag ka po parehong single o may legally capacitated na magpakasal, ay hindi po manahan pero mag-share po sila doon sa mga ari-arian na naipundar nila habang sila ay nagsasama. Co-ownership po ang sumasaklaw sa kanila. Dos Compañeras. Ito si Bernadette Calog. Attorney, magandang gabi. Single mother po ako at may 4 na anak. Dito po kami nakatira sa father ko na may iba ng asawa. Ang tanong ko po, pwede ba nila akong hindi bigyan ng kwarto o palayasin sa bahay? Sana po masagot. Naaawa na po kasi ako sa aking mga anak kasi lipat kami ng lipat. Dos Compañeras. Ito po ay kasama sa mga nakuha kong questions kagabi dahil ang tinalakay natin kagabi ay obligado ba ang anak na nag-asawa na umalis sa kanilang bahay, or ibig sabihin, obligado ba ang isang anak na umalis sa bahay ng mga magulang kapag siya ay nag-asawa na? So ito yung continuation question ni Bernadette Calog. Kung ikaw po ay hindi na minor de edad, ibig sabihin 18 pataas na, dapat pwede ka na pong paalisin ng iyong mga magulang, di ba? Dahil syempre,
ikaw ay, kumbaga, dapat ay malaya ka na at namumuhay ka na mag-isa. Especially kung ikaw ay hindi na nag-aaral. Dapat sinusustentuhan mo na ang sarili mo, pati ang iyong mga anak. Dos Compañeras. Yun. So yun ang, kaya dapat kapag ka mag-aanak ay ready na, magpasustento po kayo dun sa tatay ng inyong mga anak. Obligasyon po ng tatay niya ng tatay ng inyong mga anak na sustentuhan kayo. I mean, kung hindi kayo kasal, at least yung mga anak ninyo, di ba? Dos Compañeras. Okay, si Flory. Uy, kapangalan pa ni Nanay Flory. Flory Fornoles. Sabi niya, may karapatan ba ang anak na babae na itira ang asawang lalaki sa bahay ng magulang? Yung babae po ang bumubuhay sa lalaki. Dos Compañeras. Ang malas mo naman, kukuha ka din lang ng mapapangasawa. Di ba? Kukuha ka din lang ng mapapangasawa, ikaw lang solong bubuhay. Dapat nagtutulungan kayo, di ba? Dos Compañeras. Kapag ka mag-aasawa na, dapat kaya mo na ang sarili mo. Sorry ha, prangkahan. Real talk tayo. Dahil marami sa atin ang pumapalpak sa ating buhay dahil iniiwasan natin ang real talk. No? We go to real talk, no? Usapang matino. Na kapag ka mag-aasawa ka na, isip-isipin mo naman, dapat ready ka na at ready na din yung mapapangasawa mo. Hindi ikaw ang bubuhay sa kanya, hindi rin siya lang ang bubuhay sa'yo. Dahil mag-asawa kayo, dapat dalawa kayo magtutulungan. Tama ba ako doon, General Arevalo? Dos Compañeras. Kung nag-asawa ka na, hindi po karapatan ang itira sa iyong mga magulang. Pribilehiyo na lang yun. Bakit? Abay, syempre, dapat nagsusolo ka na. Dapat independent ka na. Hindi ka na dapat na maging obligasyon pa ng inyong mga magulang. Especially kung ikaw ay of age na, ibig sabihin 18 pataas. No? Kung ikaw ay mag-aasawa tapos ititira mo lang, nag-iisip kang mag-asawa tapos ititira mo lang sa mga magulang mo o kaya ay pinaplano mo na ikaw, ititira mo lang sa mga magulang mo, abay, pag-isipan mong mabuti. No? Gusto mo ba ang ganyang buhay na ipapakarg mo na sa iba ang iyong buhay, pati ang iyong asawa, di ba? Dos Compañeras. Pangalawa, kung ikaw ay mag-aasawa at ang asawa mo ay walang trabaho, real talk again, no? Walang trabaho at parang batugan pa, abay, mag-isip-isip ka, no? At gusto mo ba ang habang buhay, kakarguhin mo lang ang asawa mo? Aba, ay kahit mag-ipo-ipo dyan, ay hindi malilipad ang bahay nyo. Bakit? Abay, meron pabigat eh. Dos Compañeras. Okay, ang dami pong nagre-react, pero sa tanong na, ang bilis ng oras kasi, sa tanong na ang surviving spouse ay tinuturing na blank ng kanyang asawa. Dos Ang Compañeras. sagot, compulsory heir. Ay wait, bakit pa ako pumapalakpak? Wala pa ako may mention na panalo. Okay, may mga questions. Ang daming questions. Bakit pagkausapang mana? Ang daming mga questions. Anyway, ang winner po natin tonight, sabi niya ay compulsory heir ng kanyang asawa. Ang sumagot, marami po ang tumama, no? Pero yung iba ay hindi tama ang sagot. Pero matututo din tayo. Kaya nga po binibigyan natin ng oras ang ganito, ng panahon ang ganitong mga topics para natututo tayo. Adrian Lejan, congratulations sa iyo. Ipadala lamang po ang inyong GCash number. Kung hindi ko po maipadala tonight or tomorrow, sa Saturday po, tiyak. Bago matapos ang Sabado, mapapadala ko sa inyo inyong premyo, pati yung nanalo ng Tuesday, Wednesday at kahapon. Ngayon. Dos Compañeras. So magbabalik po ulit tayo bukas. Hindi ko na nabanggit yung iba, pero magbabalik po ulit tayo bukas. Samahan niyo po ulit ako. Nagsusolo pa din ako. Unless, of course, sasamahan ako ni General Arevalo sa ating talakayan. Nakasama ko po Jeric Barreto and Het Del Moro. And of course, nagsusolong panyaran ng bayan Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy Fiesta, Buena Vista, Marinduque. Dos Compañeras.